What's up mga idol? Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, pasensya na tayo. Kayo medyo matagal tayong nawala dito sa aking YouTube channel. Ayan, so ano lang mga idol, pinapahinga lang natin yung channel natin. Dahil yun, kailangan talagang magpahinga ng ating YouTube channel. So meron akong i-share sa inyo mga idol na nare-repair ko ngayon na amplifier. So ayan, so ito siya. Okay, so as usual, so halos the same lang naman yung mga amplifiers na galing sa China. So papalitan ko lang yung kanyang capacitor, itong Tongta. So ano na siya, medyo tingnan niyo kumakalog. Yan, so kung maririnig niyo, merong kumakalog sa loob, parang lumiit yung ano niya sa loob. Yan. Parang ano talaga pag mga murang amplifier na galing sa China, so alam na natin yung mga capacitor na ginagamit dyan ay mga class A. Ayan, so ito siya. Ayan. Okay, so isi-share na lang natin sa inyo pag natapos na natin palitan to, and check ko pa yung kabilang channel dahil pumutok yung kanyang mga transistor dito. At ito mga idol, ito yung isi-share ko pa sa inyo na amplifier natin na DIY. Ayan. Okay, so DIY power amplifier. So engine amplifier. So ito na po yung pang-testing natin. Talagang pang-testing dahil yun yung sample natin na sa previous natin na video. So na-testing din natin yan. So success yung pagkakagawa natin. So ito na sa ngayon yung pang ano natin, pang final testing na engine amplifier. Ayan. So 7 first power output lang po ito mga idol. Tapos yung kanyang dito meron lang siyang sa kanyang voltage buffer na 4 pairs na power transistor. Tapos yung MOSFET dalawang pares din sa stepper niya or sa kanyang D-back na tinatawag natin dyan. Okay, so ito po yung gamit ko na mga ano nyo, na coil. Kasi wala tayong mahanap na original na na ferrite core, na ring core. So wala tayong mahanap na original talaga kasi meron tayong na-order dati sa Shopee, so hindi naman makuha yung tamang sukat na kailangan natin. Ayan, so ito pwede rin to pero medyo mas maliit, so kailangan talagang doblehin. So katulad dito, ayan. So dinoble ko siya, so para mas kailangan natin ng mas makapal na wiring. So ito yung ginagamit ko, EI na core, na ferrite core. Ayan, so ito yung makikita natin sa mga TV. So yan, tinanggal ko at saka dyan ako nag-rewind. So malaki ng wiring yung ginamit natin dyan, nasa number 30 na po yan. So mas mataas na rin yung current nya. Alright, so ayan. So ito medyo nag-iba tayo dito sa kanyang main amp. So kung mapapansin niyo dito, so nag-rearrange lang ako mga idol, pero same amplifier pa rin, same circuit diagram pa rin yung gamit natin. Yan, so tingnan nyo na lang dyan sa testing natin. At dito, ayan. So yung mga bus stage, so dito yung bus stage natin, nandito sila nakahilera, yung apat na yan. So dito hindi na siya naghilira dito dito ko na nilagay. Ayan. So ayan, para mas at least mas magandang tingnan, no? At umiksi ng konti. Ayan. So hopefully magiging success ito sa 136 volts, para ito na yung panimula ng ating mga malalaking amplifier na ihabol natin sa mga naglalakihang mga amplifier na galing sa China mga idol. So yung ano lang natin dito is yung siyempre budget. And syempre i-share ko na rin itong speaker natin na repair na nag-try tayo ng nag-modified ng coil. So ayan, binaklas ko na naman yung nilagay ko dyan na minimodified natin na coil. So ito siya. So binaklas ko. Okay, so tinanggal siya. Okay naman yung performance niya. Tumutunog naman siya, pero yung kanyang tunog, pagdating sa frequency response, mas bumaba itong
itong ginawa nating coil. So nagiging sub siya. So hindi tulad sa original niya na coil na malutong yung response. So ito nagiging sub. Okay? So another naman tayo experiment, no? So na-experience natin kung anong nagiging result sa ganitong coil na ginawa natin. So palit naman tayo, no? Papalit na naman tayo ulit ng another experiment naman ng coil. So ganun tayo para makuha natin yung habol natin dito mga idol is kailangan malampasan natin yung tunog na original ng coil. So yun yung habulin natin. So ito sa tunog mas lumaki yung sub, pero pag battle hindi natin kailangan ng ganun. So kasi malulugi tayo, kulang tayo sa punch. So kailangan sa battlefield meron talaga tayong punch at yung laki naman ng tunog nandyan pa rin. Okay. So yung original coil kasi malutong siya. So, kung kuha niya yung mga 250 Hz na frequency, so kuha niya rin. Tapos yung mga bababa, yung mga 80 Hz, no, kaya din. So yung kombinasyon ng original na coil ay yung laki ng sub at saka yung lutong niya nandyan. So parang kompleto Ricardos. Yung disadvantage niya sa original coil natin yung kanyang endurance, no, yung tibay. So kailangan pag nagawa tayo ng coil, yung habulin natin dyan is lalampasan natin yung tunog ng original na coil, tapos mas mapataas natin yung endurance ng speaker coil. So yun yung kailangan natin. Okay, so kailangan pa nating mag-experiment ulit. Ayan, so another experiment na naman. Syempre, ganyan talaga pag nag-experiment tayo, kailangan mag trial and error tayo. Okay, so itong coil na to wala namang problema, tumutunog naman siya. Okay, so ayan po mga idol. So maraming salamat. So update lang po. Ayan, so meron pa tayo ditong tatapusin din na symbol na amplifier. So very lang. So sisingit-singit lang natin. So diyan natin yan ilagay sa Tusundra. Okay, so maraming salamat mga idol.